Hi guys, this is Sermon TV. Nagtuturo po ako ng iba't ibang klase ng tutorial vlogs dito sa aking channel. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. So for today's video, ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng virtual account sa Pag-ibig kahit wala pa tayong loyalty card. Gusto niyo matutunan kung paano? Keep on watching! Po natin gagawin ay punta na po tayo sa ating Google. Search po natin dyan yung Pag-ibig Virtual. So ito guys yung nasa unahan, yan po yung i-click natin. So para po sa link, bisitahin na lang ang description box ng aking video. Doon ko na lang po ilalagay yung link para isang click nyo na lang po. So click na po ito natin. Then click lang natin itong box. I have read about the data privacy. So pwede nyo yung basahin guys. Click lang natin yan. Then click proceed na po tayo. Guys, dahil wala pa po tayong account, so ayan po. Dito tayo guys sa create account. Click po natin to create account. Ayan guys, so click lang natin tong continue. Here are easy ways for you to create your own virtual Pag-ibig account. So, pwede daw natin dito guys gamitin yung ating loyalty card plus kung meron na po tayo nun guys. So, pwede tayong makapag-create gamit yun. So, kung wala pa naman tayo guys is create and activate your account online. So, kung wala kang loyalty card. At syempre, pwede rin po dito guys yung account creation for OFW. So, dahil tayo guys ay dito po tayo sa create and activate your account online. So click lang natin to guys, click here. So nandito na tayo guys sa Pag-ibig virtual Pag-ibig account creation. So una po ditong pipilapan natin yung Pag-ibig mid number. So ito guys yung makikita natin sa ID natin ng Pag-ibig, yun po ang lalagay natin. So makikita nyo yan guys sa screen, katulad po nyan. So type na po natin. Ano nyo ilalagay dyan guys, yung last name, then first name, at syempre yung member's middle name. So punuan nyo lang yan dyan guys. Then pag wala naman kayong middle name, so click nyo yan guys yung no middle name. Sa atin kasi meron naman akong middle name. Siyempre dito guys yung birthday nyo. So click nyo lang dito guys para mapunta kayo sa year ng birthday nyo. So medyo matagal dito guys. Pagtyagaan nyo lang pinload. Hanapin kasi natin guys yung year ng birthday natin. Kailangan mano-mano po siya guys, i-ano natin. So ayan na guys yung ano natin, birthday natin at saka yung year. So ilalagay natin dito yung date. Ayan. So January 2, 1988. So click na natin to guys yung set. At syempre yung mobile number, kailangan po yung active yung ginagamit nyo po mismo. So type lang po natin dito. So hindi na po kasama guys yung 0 sa unahan. So click na natin itong proceed. Then yan guys, one time PIN OTP will be sent to your mobile number. So hintayin po natin yan. Okay lang natin. So dito guys, i-type na natin yung OTP na sinend sa atin. Kailangan lang guys hindi kayo magkamali. So 10 minutes po yan guys.
bago kaya kailangan ma-enter nyo kagad. Then proceed na po natin. Dito na tayo guys sa member information. So nandito na tayo guys sa member information. So kailangan dito guys i-enter natin yung email address natin. So kailangan guys yung active na email address yung gamitin natin dyan. Kasi doon po din sila guys mag-i-email sa atin. Kailangan updated po yan na email ang ilalagay nyo. So ayan guys, email address, then i-confirm nyo lang po dyan guys yung email address nyo. So kung tama naman yan guys, nakalagay naman I match. So ibig sabihin yan guys, tama yung nilagay natin dyan, magkapariho kumbaga. Dito naman guys sa security question for password retrieval. So click natin to. So mamili lang tayo dyan guys ng mga question na gusto nyong. So click lang natin to guys, then answeran natin. Then sa pangalawa naman, click lang natin to. Then answeran din natin yan. Sa pang last po na question, mamili lang po kayo dyan guys, tatlo po yan. So ang purpose kasi nyan guys, para kung sakali makalimutan nyo ang inyong password, so mariretrieve nyo po gamit yung mga security question na yan. So dito na tayo guys sa verification, place of birth. So if born outside the Philippines, click nyo lang yung box. Pero dahil dito naman tayo sa Pilipinas, ayan, Philippines tayo. Dito click natin. So dito tayo guys. So piliin nyo lang dyan guys kung saan kayo dyan. So sa akin kasi sa Masbate kasi ako pinin ng anak. Kaya dito ako sa Region 5, Bicol Region. So hanapin nyo lang dyan guys. Kung sa NCR naman kayo guys, Metro Manila yan. Meron naman dyan sa baba. Yan sa baba. So sa akin guys, dito tayo sa Region 5, Bicol Region. So click lang natin yan. At syempre dito, please select province. So, click lang natin to. At dito tayo guys sa Masbate. Then please select city or municipality. Ayan, dito tayo guys sa Claveria kasi yun yung pinakalungsod namin. Then dito naman guys yung mother's name at birth. Ito natin guys yung pangalan ng mama natin. Then pag okay na yan guys, dito na tayo sa upload photo o valid ID. Guys, mag-upload ng larawan ng iyong passport o dalawang valid ID kung walang passport at sigurading malinaw na makikita ang iyong larawan at mababasa ang detalye ng iyong pagkakilanlan. So dito guys, pwede natin i-click dito kung ano-ano ang mga pwedeng documents o IDs na pwede natin ipasa. So ayan po lahat guys, pwede daw dito yung passport, driver's license, PRC ID, NBI clearance, police clearance, postal ID, voter's ID, barangay certification or barangay IDs or barangay clearance. Ayan, GSIS card, Social Security System or SSID card, Senior Citizens card, Overseas Worker Welfare Administration or OWA ID, Overseas Filipino Workers ID, Seaman's Book or Seaman's Identification and Record Books or SIRS, Alien Certification of Registration, Immigrant Certificate of Registration, Government Office and GOCCID or Pag-ibig Fund Loyalty Card, Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Person, Department of Social Welfare and Development DSWD Certification, Integrated Bar of the Philippines ID, Philippine Identification Card. So ito guys yung national ID, pwede rin daw po dito. At syempre yung company ID issued by private entities or institutions registered with or supervised or regulated either the GSP EC. So marami dyan guys ang pwedeng mga IDs na pwede natin ipasa. So marami tayong pagpipilian at sigurado naman ay meron tayong yan dyan guys.
kahit alin dyan, basta dalawa po ang kailangan natin. So click lang natin to para mawala sa screen. So dito guys, nakalagay na dito sa screen natin dahil wala naman tayong passport. Click lang natin tong other IDs. So dito guys, click select ID type. So dito muna tayo guys, dalawa kasi yung pinapagawa sa atin, so mauunahin natin to guys. Click natin to. So hanapin natin dito guys yung available natin ID. Siyempre yung voters ID, click natin to guys. Then select file na tayo. Click natin tong select file. Hanapin na natin dun guys sa files natin yung ating voters ID na pinicturan. So kailangan guys naka-ready na po yung ano nyo. So andito guys yung voters ID natin. Select lang natin dyan. Tapos dito tayo ulit sa pangalawang ID natin. So ito guys, click natin, then select file na po tayo. Siyempre yung pang last natin guys, upload selfie holding and showing o valid IDs. Select file natin. So ayan, kung makikita nyo guys, may mali tayo dyan. So kailangan i-crop natin yung size ng ating IDs kasi minimum size nya guys is 3 MB, so lumagpas tayo. So ang gagawin natin is i-crop po muna natin ang ating mga IDs na in-upload kasi hindi yan guys magko-continue dyan. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-crop ng mga requirements or documents na ipapasa sa Pag-ibig para makagawa ng virtual account. So kailangan lang guys na kapag picture kayo po ng inyong mga IDs or documents, portrait po patayo ang cellphone nyo. So puntahan natin guys sa gallery yung picture ng aking mga IDs dahil tuturo ko po sa inyo kung paano mag-crop. Unahin po natin itong voters ID. Click lang natin tong edit. Dito tayo sa crop. So i-crop lang natin guys. Kailangan yung IDs lang lahat makikita o lang gilid. Okay, nang bahala dyan mag-crop guys. So kailangan guys sa pag-picture nyo is maliwanag po. Kasi hindi yan tatanggapin ni Pag-ibig pag malabo ang ating picture. Then pag nakrap na natin dyan guys, i-click natin to kasi nakapahalang yung picture natin. So kailangan natin guys ganyan. So save na natin yan guys. Then pangalawa naman yung UMID ID natin na ginamit, i-edit ulit natin. Click lang natin yan, then crop. So ganun pa rin guys yung pag crop. Then pag okay na yan, click ulit natin to guys para ma-paste natin na patayo yung ating ID. So click na rin ulit natin tong save copy. Then pang last yun guys, yung selfie photo natin na hawak natin yung valid ID natin. So ika-crop natin guys, ito po. Ayan. Click natin to guys. Ayan. Kung mapapansin nyo guys is 4 MB po. Mapapansin nyo dyan guys, 4 MB po yung size. So hindi yan po pwede guys, kaya i-edit rin natin yan. Ayan. Bawasan lang natin yan guys. Kailangan hindi tayo lumagpas sa 3 MB size. So kunting bawas lang. Ang mahalaga dyan guys, hindi tayo lumagpas sa 3 MB kasi itong picture na to is umabot siya ng 4 MB, so hindi siya po pwede guys. So click lang natin tong save copy. Titingnan natin dun guys kung ayan na guys, 2.3 MB na lang. So pwede na po yan guys. At least hindi na po siya lumagpas sa 3 MB. So yan, okay na yan guys. So ang next natin na gagawin ay i-rename natin yan guys. Paano nga ba mag-rename? So
So dito guys sa cellphone ko na Oppo A92. So dito guys kung paano mag-rename, punta tayo sa file manager para mas madali po natin mahanap yung ano natin, ginawang ID. Kaya i-rename natin siya guys. Yan, click lang natin tong i-rename natin. Then so kung napansin nyo guys, diniinan ko lang ganyan. Ayan. So long press lang po yan guys. Then ayan, nagkulay dilaw na. Click natin to dito sa baba yung more. Ayan, rename. Ayan, kung mapapansin nyo guys, may JPG na dun sa dulo. So wag na natin yan guys alisin. So irisin na lang natin yung may kulay dilaw. So ilagay na natin dyan voters ID. Then click na natin tong check na to para ma-rename na po yung file natin. Then pag na-pindot nyo na to guys, okay na po yan, na-rename na po natin yan. Then pangalawa nating i-rename yung unit ID natin. So long press ulit guys. Ayan, then click natin tong more. Rename ulit natin. Ayan. Kunin lang natin yan guys. Erase lang natin yung kulay dilaw na yan. Yung JPG sa dulo, wag na yan guys. Pati yung tuldok. Okay na yan. So ilagay lang natin ulit unit ID. Then click lang natin to guys yung check na yan. Ayan. Pag na-click nyo na yan guys, automatic na marirename yan. So pang last natin guys yung selfie, i-rename ulit natin yung selfie. So long press ulit natin. Yan, click rename, then i-resin ulit natin yung kulay dilaw na yan. Then lagay lang natin dyan selfie. Then check na ulit yan guys. Yan, pag na-crop na natin yan guys at na-rename na, so balik na po tayo dun guys sa pag-upload ng mga files para po continue na po tayo. So dito na tayo guys. Click natin tong voters ID. Ayan. So select file na natin guys. Hanapin na natin yung voters ID natin. Then please select ID type ulit tayo sa pangalawang ID na atin ipapasa. So dito tayo guys sa ASUS card. So select file natin. Sa gallery lang natin guys, hanapin lang natin. Yan, select lang natin. Then dito na tayo guys sa upload selfie holding and showing your valid ID. So dito guys, kailangan mag-selfie tayo, hawak yung mga valid ID natin. So yan guys, select file lang natin. So sabi dito guys, 3 MB maximum size. Ayan, allowed file type is JPG, ayan, JPEG or PNG, BMP. So select file na natin guys. So kailangan nyo guys, i-crop nyo muna yung picture nyo. Kailangan sa 3 MB size po. So select file na natin to. So hanapin natin dun guys sa ating gallery. So ito po yun guys. Oh. Yan, click lang natin. Then select natin guys. So ayun, kung mapapansin nyo guys, naka-green na po siya lahat. Ibig sabihin yan ay goods na yung pinasa nating mga ID. So pag okay na yan guys, double check nyo na lang lahat yan. Pag okay na po lahat, ay click na po natin tong I certify. So click na natin tong box na to. Then click na po natin tong submit. Ayan. You have successfully created your virtual account. We will notify you via text message once your account has been activated for you to start viewing your Pag-ibig savings and loan records and enjoy many more services via virtual Pag-ibig. Thank you and stay safe. So yan guys, yung successful na po yung paggawa natin ng virtual account online. So baga na-send na po natin. So maghihintay na lang po tayo guys ng notification nila kung na-approve na po ito or
na activated na po para po makapag-start na tayo sa pagtingin ng ating Pag-ibig savings. So i-click lang natin tong okay. So ayan po guys, madalas po 1 day lang po ang processing ni Pag-ibig para po ma-activate ang inyong pag-create ng virtual account. So pag naka-receive na kayo ng ganitong email guys, ibig sabihin po nito ay activated na po yung pag-create natin ng virtual account sa Pag-ibig. So nakalagay po dyan, congratulations, your virtual Pag-ibig account has been activated. Now you may track your Pag-ibig savings, view your loan records, and enjoy many more services anytime, anywhere. It's like having a personal Pag-ibig fund branch ready to serve you. For your protection, you may start using your virtual Pag-ibig account via secure link which we send to your email address. Dito po ay magsisend po sila ng login details natin para po makapag-login na po tayo sa kay Pag-ibig Virtual. Dito guys ay bibigyan po tayo ng temporary password para makapag-login po tayo. So pag nandun na tayo ay pwede naman po natin yan palitan yung magiging password po natin. So ganoon lang po guys kadali ang ating tutorial ngayon. Sana ay nasundan nyo po. Sa mga karagdagang katanungan ay comment lang kayo sa comment box section ng aking video. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.